IFM. Hello mga idol! Kumusta? Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jaja. Una kong napakinggan ang programa ninyo sa YouTube. Sinubukan ko lang napakinggan hanggang sa eto. Gabi-gabi na ako nakikinig sa radyo at sinusundan ang mga hindi ko napakinggan noon sa YouTube channel ninyo. Sumulat ako para sana mag-share din ng sarili kong kwento ng pag-ibig. Meron akong boyfriend at halos matagal na rin kaming dalawa. Siya si Chris. Sa aming dalawa, aminado ako na siya ang mas nagmamahal, ang mas nag-e-effort, mas nag-aalaga. Mahal ko naman ang boyfriend ko, pero minsan parating sakto lang ang naibibigay ko sa kanya. Alam mo, sarap mo talaga magluto babe. The best tong beef salpikaw mo. Malambot ba? Thank you Ano palang meron at nagluto ka nito? Wala lang, trip ko lang. Netong mga nakaraan kasi, parating simpleng ulam lang yung niluluto ko eh. Total naman, may bonus kami ngayon sa trabaho, kaya nagluto ako ng masarap. Wow, sana all. Ano palang gusto mong gawin? Kung magsine kaya? Pwede. Nakapag-lunch na rin naman tayo eh. So, pwede na tayong dumiretso sa sinihan. Tapos, mag-grocery rin tayo. Samahan mo ko ha. Busy kasi ako next week kaya hindi na ako makakapamili. Sige, ayos lang. Para may taga-buhat ka rin. Ngayon na lang kita ulit matutulungan eh. Salamat ha. Finally, may magbubuhat na rin para sa akin. Kaso, mabagal ako mamili ha. Alam mo naman ako. Check dito, basa doon. Lalo na pagdating sa sabon. Kaya buti na lang naka-Pride detergent na ako ngayon. Para mga damit ko, di lang puti. Kisla puti pa. Oo nga pala babe. Baka hindi kita makita next week ha. Kasi bala ko sanang dalasan ng overtime ko. Bakit? Para may extra ako sasahuran. May binili kasi akong bagong part ng motor ko. Medyo may kamahalan kaya alam mo na, kailangan kong pag-ipunan. Para sa motor na naman. Ang ganda kasi nun babe. Ang astig tignan. Magkano naman? Sige nga. Basta mahal. Manghihiram nga sana ako kay Papa. Kaso, ayun, sermon ang binigay sa akin. Kaya daw, bakit pa ako nanghihingi ng pera sa kanila? May trabaho naman daw ako. Hiram lang naman kasi yun eh. Hindi ko naman hinihingi. Kasi naman, kahit naman ako hindi kita papahiramin kung para sa motor lang din naman ang bibilihin mo. Ito naman, buti nga motor ang pinagkakaabalahan ko eh. At hindi babae. Wow ha? So dapat pa pala akong mag-thank you, ganon. Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, mas magandang sa ganon na lang ako gagastos. At least kapag binenta ko in the near future, hindi ako babaratin kasi maganda ang motor ko. Investment ang tawag doon, babe. Taray may nalalaman ka pang investment. Nilusatan mo talaga. Pero, Chris, seryoso ko. Dapat nag-iipon ka. Promise. Last na to. Ay, nako Christopher. Ilang beses ko na yung narinig sa'yo pang ilang last mo na yan. Hindi. Last na talaga to. Siyempre, kailangan ko na ring mag-ipon para kapag nag-propose na ako sa'yo, hindi ka magdadalawang isip na umoo. Ha? Anong ha? Doon din naman ang punta natin, di ba? Kaya dapat, ngayon pa lang, makapaghanda na ako sa future natin. Ako ang lalaki. Ako ang dapat gumawa nun. Alam mo ikaw, kumain ka na nga lang dyan para makaalis na tayo. Ang dami mo sinasabi. Oo nga pala. Sige, bibilis ako na. Hindi ako nakahanap ng mga salita na pwede kong sabihin kay Chris ng mga oras na yon. Dahil hindi ko naman talaga alam kung ano ba ang dapat kong sabihin. Siyempre, kasal ang pinag-uusapan. At alam naming lahat na ang pagpakasal ay pwedeng maging pinakamagandang desisyong nagawa mo. O pwede rin yon maging isang bangungot ng buhay mo.
Akala ko magkakabunga na ako dito kakahintay sa'yo eh. Ang OA mo, ha? O, nasa na si Chris ngayon? Akala ko ba kasama natin siya? Ewan ko dun. May dalaw yata yun ngayon eh. Ayun, nagsungit na naman. Kalalaking taong sungit-sungit. Oh, ano naman ang pinagtalunan yung dalawa ngayon? Ayun na nga. Ayaw niya kasing lumabas ngayon. Tinatamad daw siya. Sabi ko, nag-usap na tayong dalawa. Eto naman siyang parang ewan na kung bigla-bigla na lang mag-cancel eh. Dahil lang wala siya sa mood ganun. Ayun, sinabihan niya ako na ako na lang daw ang tumuloy. Habang nakanguso at nakakunok yung kilay. Loko ka talaga. Di sana sinabi mo na lang sa akin. Ayos lang naman yun. Ano ka ba? Hindi naman pwedeng parati na lang kaming magkasama, no? Tsaka isa pa, ngayon na lang ulit tayo nagkaroon ng oras. Alangan namang palampasin ko pa to, di ba? Hay nako. Alam mo, napapansin ko lang ha. Dumadalas na yung pagtatalo niyong dalawa. Yung chat nating dalawa, puro inis at tampo mo kay Chris. Sure ka bang okay lang talaga kayo? Oo, okay lang naman kami. Galing sa ilong. Sigurado ka ba? Huy, anong problema mo? Wala lang to. Baka nag-iinarte lang ako. Ay nako, Jaja, ano nga? Kasi, para kasing ano eh. Parang may kulang, parang nakukulangan ako sa relasyon namin. Huh? Kulang? Paano naman naging kulang? Alam ko sa sarili ko na mahal ko si Chris, pero alam mo yun, parang may kulang. Parang may hinahanap akong iba na kahit anong gawin ko, wala eh, hindi ko mahanap sa kanya, ganun. Baka naman kasi sinasabi mo lang na mahal mo, pero hindi mo na talaga mahal. Nakukulangan ka na eh. O di naman kaya napapagod ka lang sa mga, alam mo yun, away-bati nyo, kaya ka nagkakaganyan. Isubukan mo kayang ibahin lahat. Ha? Paanong iba? I mean, magkaroon kayo ng mga ibang ginagawa na magkasama. Mas maging malambing ka sa kanya. O kaya, i-assess mo rin ang sarili mo. Ano bang gusto mo talaga, di ba? Ano bang kailangan mo? Mga ganun ba? Alam mo na yan, te. Parang hindi ka pa expert dyan. Ikaw naman. Iba talaga pag single eh, no? Ang galing-galing mo mag-advise. Hoy, excuse me. May naniligaw na sa akin, no? At malapit ko na siyang sagutin. Ikaw ha? Talaga? Ito naman, ipakilala mo naman sa akin para naman ma-judge ko kung manloloko ba or hindi. Oo naman, no. Ipapakilala ko talaga siya sa'yo. O sige, mag-set tayo next time ng double date. Alam mo curious ako anong klaseng lalaki siya. Naku girl, magugulat ka. Napakabait nun. Tapos gwapo, magandang trabaho. Naku, yaman! In short, jackpot ako sa kanya. Ikaw ha? Hindi naman ako na-inform na ang hanap mo pala sugar daddy. Hoy, hindi ko siya sugar daddy, no? Mahal ko na yun eh. Kaya nga sasagutin ko na eh. Pero ito, sure ka na ha? Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Baka naman mamaya, nabibigla ka lang. Si Via nga pala, ang best friend ko. Medyo matagal na rin kami magkaibigan at sa aming dalawa, ako ang mas protective na kaibigan. Madalos-dalos kasi siya kung magdesisyon kaya madalas nagkakamali at nasasaktan. Mga idol, kahit hindi ako nakasagot sa pinag-usapan namin ni Chris, hindi pa rin siya nagpapigil at nag-propose siya sa akin. But unfortunately, ni-reject ko ang proposal. Ang rason? Simple lang. Hindi pa ako handa. Babe, okay ka lang ba? Ha? Oo naman. Sure ka? Kayo na pa kasi walang imik eh. Oo, okay lang ako. Okay. O nga pala, nakasalubong ko sina Via kanina sa mall. Kakasal na pala sila ni Mark, no? Tama ba yung narinig ko? Via, Mark, ikakasal, ha? Oo, hindi pa ba niya nasabi sa'yo? Hindi, wala siya sinasabi sa akin. Oh, sorry. Akala ko kasi alam mo eh.
Ang casual lang niya sinabi sa akin na magpapakasal na sila. Kaya siguro tinanong niya kung libre ka bukas. Okay ka lang? Okay lang ako. Sure ka parang umuusok yung tenga mo. Alam mo naman pala nagtanong ka pa. Bakit mo naman ako tinatarayan? Nagtatanong lang naman ako Wala. Hay, eto na naman po tayo. Ano na namang problema? Concerned lang ako kay Via. Ilang buwan pa lang silang kasama ng lalaki yun, tapos kasal agad. Hindi naman nag-iisip yata yun si Via. Inuuna yung tibok ng puso. Hayaan mo na lang siya. Buhay niya yan. At isa pa, sigurado namang mahal na mahal nila ang isa't isa. Pero ilang buwan pa nga lang sila. Ano naman? Wala naman sa tagal yan Hayaan mo na si Via dyan. Huwag mo siyang pakialaman. Ang isipin mo, yung tayo. Ano meron? Kailan mo ba tatanggapin yung proposal ko sa'yo? Chris, diba sabi ko nga sa'yo hindi pa ako ready? Hanggang kailan? Hindi ko alam. 5 years na tayong dalawa, Jaja. Nasa tamang edad na tayong dalawa. Nag-propose na ako sa'yo. Tinanggihan mo lang. Chris naman Alam mong marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Pwede mo pa rin naman yung gawin kahit kasal na tayong dalawa. Hindi dahil ginusto mo. Dapat ko na rin gustuhin. Magkaiba tayong dalawa. Magkaiba tayo ng gusto sa buhay. Anong pinapalabas mo? Ayaw mo sa aking magpakasal? Ganun ba yon? Wala ako sinasabing ganyan. Magtapat ka nga sa akin, Jaja. Ayaw mo ba talaga sa aking magpakasal? Gusto mo bang hanggang dito na lang tayo? Alam mo, Chris, nakakainis na. Pwede ba? Huwag na natin pag-usapan yan. Nakita mo nang wala ako sa mood Ganyan ka naman Kapag napag-uusapan na ang future nating dalawa, palagi kang busy, wala sa mood, o bigla na lang nabibingi. Ano bang mahirap sa pagsabing ayaw mo lang talaga? Dahil ako, ayoko ng ganito lang tayo. Mahal kita, okay? Hindi pa ba sapat yun Hindi enough yun? Anong gusto mo Magsinungaling ako dito sa harapan mo na gusto kong magpakasal sa'yo? Kahit na hindi naman talaga yun yung gusto ko ngayon. Di lumabas din ang totoo. Ayaw mong magpakasal sa akin. Chris, hindi ganun yung ibig kong sabihin. Nasagot mo na ang tanong ko. Ayaw mo. Ang problema, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Dahil sa pagkakasabi mo kanina, parang wala nang ibang paraan para mabago yung desisyon mo. Sobra akong nakonsensya dahil alam kong nasaktan ko siya. Pero siguro yun talaga ang gustong sabihin ng puso ko. Ayokong magpakasal kay Chris. Kaso ang problema, ayoko naman siyang bitawan. Mahal ko siya. Pero may kulang kaya hindi ko maibigay ang gusto niya. Mga idol, kahit na nasaktan ko siya, kinubo pa rin ako ni Chris. Kaya ang nangyari, mas lalo akong nakonsensya. Mas lalo akong nagdalawang isip kung deserve ko ba talaga ang boyfriend ko. Chris, sorry sa nasabi ko sa'yo kahapon Okay lang, hindi ako galit. Babe, alam kong nasaktan kita sa nasabi ko. Wala Mainit lang talaga yung ulo ko kahapon. Oo nga, naintindihan ko. Hindi kita dapat minamadali sa mga ganitong bagay. Hindi rin naman basta-basta ang magpakasal. Thank you Pero sagutin mo lang ang tanong ko. Ano yun? Babe, Jaja, mahal mo pa ba ako? Chris naman, ano namang klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang. Mahal mo pa ba ako? Oo naman. Mahal na mahal pa rin kita. Sigurado ka? Oo.
Pwede ba, huwag mong sabihin na kine-question mo na rin yung pagmamahal ko sa'yo dahil lang sa hindi ko gusto yung desisyon mo. Naninigurado lang. Baka kasi parehas lang tayong nag-aaksaya ng oras dito. Pero sige, ganito. Paano kung malaman mo na hindi pala kita mahal? Anong gagawin mo? Gusto mo bang may gawin ako? Ha? Ano ibig mo sabihin? Kasi kung pwede ko pang gawa ng paraan, gagawin ko talaga. Susuyuin kita. Liligawan kita. Lahat ng bagay na pwedeng magpabalik ng pagmamahal mo sa akin, gagawin ko. Pero kung sa tingin mo wala na talaga, bakit ko pa pipilitin ang sarili ko sa taong hindi na ako mahal, di ba? Well, sa bagay, may point ka. Kaya kung dumating ka man sa puntong naramdaman mong hindi mo na ako mahal, sabihan mo lang kung may pwede pa ba akong gawin o wala na. Salamat. Natapos din sa pagsasampay. Ang dami naman niyang nilabhan mo. Ba't hindi ka pa magpa-laundry na lang? Ayoko. Baka mapunta pa sa iba yung damit ko, no? Di doon ka sa maayos na laundry shop. Hindi yung ganyan. Nabilad ka tuloy sa araw. Alam mo, okay lang yan. Kasi naka-white rose papaya soap with vitamin B3 ako ngayon. Papaya puti, papaya fast. Ikaw ang bahala. Pero alam mo, pinapahirapan mo lang yung sarili mo eh. Ano ka ba? Practice ko na rin to kapag nagpakasal na kami ni Mark. So itutuloy mo talaga? Oo naman, no? Bakit hindi? Bakit hindi? Ilang buwan pa lang kayong dalawa oh. Ba't parang atat na atat ka namang ata magpakasal? Kasi mahal ko siya. At siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Kasi mahal ko... Naalibadbaran ako, nakakasuka pakinggan ganyan mo. Alam mo, para hindi ka mainggit, pumayag ka na magpakasal kay Chris. Okay na kami. In-explain ko na sa kanya yung bagay na yan. Na hindi pa ako ready. Iba ang hindi pa ako ready sa ayoko pa. At mas lalong iba din yun sa ayoko. Gets? Ewan ko sa'yo. Basta ako, hindi ko masyadong napupusuan yung desisyon mo. Alam mo, kung ako sa'yo, pag-iisipan ko muna yan ng mabuti. Kung ako, ingat na ingat sa pagpapakasal, hindi si Via. At naiinis ako kasi parang simpleng bagay lang ang gagawin niya. Gusto ko siyang pigilan pero alam ko na kahit anong sabihin ko sa kanya, hindi niya ako papakinggan. Pero mga idol, kahit mukha man akong naguguluhan, alam ko ang totoong dahilan ng lahat. Itinago ko lang sa iba dahil parang hindi ko maamin sa sarili ko na yun ang totoong dahilan. Ano ba yung ibabalita mo? Talagang pinapunta mo pa ako dito. Settled na lahat. Huh? Saan? Sa kasal namin ni Mark. At gusto kong ikaw ang maging maid of honor ko. Ha? Itutuloy mo pa rin? Oo naman, ano ka ba? Nagtalo lang naman kami nung isang araw. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi natuloy yung kasal. Uy, maid of honor kita, ha? Okay, fine. Bakit para namang hindi ka natutuwa sa balita ko? Hindi. Masaya ako para sa'yo. Siguro nag-away na naman kayo ni Chris. Ano, tama ako, di ba? Fine, medyo. Oo, medyo. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Alam mo, panay pagtatalo nyo eh. Simpleng bagay, lumalaki. Huwag mong sabihin na hawa ka na kay Chris sa pagiging maiksi ang pasensya. Ha? Hindi, no. Nagkasalubong lang talaga kaming dalawa kahapon na galit. Kaya, ayun, nagkaroon ng away. Alam mo, huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ka nun eh. Hindi ka niya matitiis. Anyway, kukunin ko na yung araw mo sa October 17, ha?
Hindi pa ako sure titignan ko muna. Ano ka ba? Maid of honor kita, dapat nandun ka. Di iba na lang kunin mong maid of honor. Baka kasi hindi ako pwede sa araw na yun. Alam mo, Jaja, isang beses lang akong ikakasal. Maglaan ka naman ng isang araw para sa akin. Kaya nga susubukan ko. Anong susubukan? Gawin mo! Kasi kapag nagpakasal na kayo ni Chris, sisiguraduhin kong magiging libre din ako sa araw na yon. Kaya pagkatapos namin ni Mark, sumunod na kayong dalawa, parang awa nyo Ito na. naman kulit mo naman ayoko nga magpakasal pa sa kanya. Na naman? Akala ko ba okay na? Ano bang problema? Basta. Huwag mong sabihing may iba pang dahilan, ha? Oo, meron. Meron pang ibang dahilan at hindi ko pwedeng sabihin yun sa'yo. Huh? Bakit? Sabihin mo na sa akin, baka makatulong ako. May iba ka na bang nagugustuhan? Meron. Seryoso? Uy, Jaja! Ano bang problema nga yan? Sino ba yan, ha? Alam mo, wala. Uuwi na ako. Hoy, sandali nga. Sagutin mo muna yung tanong ko. Sino ba yung nagugustuhan mo? Hindi ko pwedeng sabihin at ayokong sabihin. Hindi ako papayag na umalis ka dito sa bahay hanggat hindi mo sa akin sinasabi kung sino yan. Katrabaho mo ba yan? Kailan mo pa niloloko si Chris? Kaya naman pala panay ang away niyong dalawa. Dahil hindi mo na pala siya mahal. Sana nagsabi ka na ng totoo, Jaja. Hindi tayo ganyan. Hindi tayo manloloko. Sino ba yan? Ano? So gusto mo malaman? Nangingialam ka? Sige, sasabihin ko. Alam mo kung sino? Ikaw! Paano ako? Teka lang, nalilito ako, ha? Via, matagal na akong may gusto sa'yo. Matagal na kitang mahal. Pero, mahal? Teka, paano nangyari yun? Magkaibigan tayong dalawa. Parehas tayong... Bakit ako? Hindi ko alam kung paano nangyari yun eh. Basta ang alam ko, matagal na kitang mahal. Paano na si Chris? Akala ko kasi mahal ko siya eh. Akala ko makakalimutan kita kapag naging kaming dalawa. Pero Via, hindi ko kaya eh. I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya maramdaman to. Umalis ka na. Via, please. Hindi naman naging madali lahat to para sa akin eh. Sobrang hirap magpigil ng nararamdaman. Akala ko wala lang to eh, pero habang tumatagal, wala eh. Mas lalong lumalalim yung pagmamahal ko sa'yo. Ayokong marinig lahat ng sasabihin mo. Please lang, umalis ka na. At huwag ka nang magpapakita pa sa akin kahit kailan. Hindi na kita kaibigan. Via! Umalis ka na! Matagal ko nang na-realize na may gusto ako kay Via. Siyempre, nung una, hindi ko pa matanggap dahil bakit naman ako magkakagusto sa kapwa ko babae. Pero habang tumatagal, mas lalo ako nahihirapan. Napapagod na i-deny sa sarili na si Via talaga ang laman ng puso ko. Sinabi ko ang lahat ng iyon kay Chris. Nagalit siya nung una. Na naiintindihan ko naman. Pero ang mga sumunod niyang ginawa, ang hindi ko talaga inasahan. Oh, anong ginagawa mo dito? Please naman, Jaja. Kausapin mo ako. Ayusin natin to. Chris naman. Hindi pa ba malinaw yung sinabi ko sa'yo? Wala nang dapat ayusin dahil tapos na tayo. Hindi lang ikaw ang nasa relasyon na to. Hindi porket
ayaw mo na, ititigil na natin ang lahat. Paano naman ako? Chris naman, hindi mo ba naiintindihan yung sinabi ko sa'yo? May mahal akong iba. Niloko kita. Hindi pa ba rason yun para iwanan mo na ako? Alam kong minahal mo rin ako. Chris naman eh. Tama na, please. Ginamit mo ako para kalimutan si Via noon, di ba? Pues, gamitin mo ako ulit ngayon. Gamitin mo ako ulit. Ano? Chris naman eh. Nababaliw ka na ba? Kung yun lang, yung tanging paraan para wag kang mawala sa buhay ko. Mahal na mahal kita, Jaja. At tatanggapin kong lahat. Chris, ayoko. Mali yan eh. Dapat nga magalit ka pa sa akin eh. Hindi ko alam. Handa akong magpakatanga, magpakamartir para sa'yo. Ganon kita kamahal. Jaja, ako na lang ang mahalin mo. Chris, hindi pwede. Ayoko nang dagdagan yung kasalanan ko. Ayaw na kitang gamitin. Please lang, kalimutan mo na lang ako. Wala na akong ibang gusto. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang. Wala akong pakialam kahit anong sabihin ng ibang tao. Wala akong pakialam kahit ako na lang yung pumunan sa mga pagkukulang mo. Kahit pangalawa lang ako sa'yo. Wala akong pakialam, Jaja. Gagawin ko ang lahat. Huwag ka lang mawala sa akin. Please, Jaja. Chris naman, mahihirapan ka lang. Kaya kong magtiis. Kaya kong maghintay. Kung yun lang ang tanging paraan para bumalik tayo sa dati, gagawin ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, mga idol. Hindi ko alam kung bibigyan ko ba ng chance ang sarili ko na mahalin ng buo si Chris o papakawalan na lang siya. Dahil kung ako ang tatanungin, gusto ko, pero hindi kasi ako sigurado kung nagiging unfair na ba ako kay Chris. Sana nga, idol, matulungan niyo ako sa problema kong ito. Hanggang dito na lang. Jaja.